Hello, magandang araw. Bago ko pala simulan tong video na to, kape muna tayo. Kasi tapos na ako sa trabaho. Tapos si ate may ginagawa pa. Sabi ko magfi-film ako ng videos. Siya na lang muna mag-isa. Hindi ko na siya tutulungan ngayon. Kape tayo. Ano na ngayon? Mag-aalas 3 na. And sobrang hindi ko kasi maisa-isa talaga yung sagutin. Kasi syempre may trabaho din ako, may ginagawa din ako. So, para isang sagutan, dito ko na lang sasagutin. So, eto pala yung tanong niya. Ito yung sasagutin natin ngayong araw. Kung ayos daw ba or mababait daw bang katrabaho yung mga Koreans? Well, on my opinion, kasi syempre, dito din ako nagtatrabaho sa South Korea, nakadepende talaga lahat. Depende sa type of work, depende kung paano ka din makisama, nakadepende talaga. Hindi naman kasi pare-parehas kasi magkakaiba tayo ng trabaho. So, magkakaiba talaga. Dami naman. On my experience, okay naman sila sa amin. Okay naman sila sa akin, which is foreigner kasi ako dito. Tapos, nagtatrabaho kami sa isang malaking hotel, which is hindi naman talaga ganun kalakihan. Hanggang 20th floor to, pero consider pa rin na malaking hotel. Mababait naman sila sa akin kasi syempre, plus na din talaga yung marunong ka mag-Korean, marunong ka sa lengguwahe nila, marunong kang makisalamuha, ganon. Marunong ka din sumagot or converse sa mga ganto, ganyan. Tapos, before, syempre, kapag mag-aaral ka kasi ng Korean, talagang ang pag-aaralan mo is yung paano yung paggalang. Yung pandemal ba? Pandemal, which is yung yo, na parang po ba sa atin, gagalang ka talaga, ganun. Pag-aaralan mo talaga yung culture nila. So, ifa-familiarize mo yung sarili mo sa ganun. In a way na parang ina-apply mo din talaga yung sarili mo mismo sa lengguwahe nila. So, plus na talaga yung marunong ka na mag-Korean kasi nga, syempre, minsan, maririnig mo yung, halimbawa, magsasalita. Halimbawa pala, nag-uusap-usap sila. Ganon-ganon. Tapos, narinig mo yung pangalan mo. Dahil nga hindi ka marunong mag-Korean, hindi ka nakakaintindi, iisipin mo, baka pinagchichismisan ka nila, or pinag-uusapan ka nila, or baka mayroon sila mga bad-mouthing about you, which is hindi naman siguro ganon. Hindi mo lang talaga kasi sila maintindihan, kaya iniisip mo na masama yung sinasabi nila sa'yo. Pero kung marunong ka talaga kasi mag-Korean or nakakaintindi ka, baka naman pinipraise ka nila kasi, uy, magaling si ganyan. Kahit bago pa lang siya, okay na siya mag-work. Or maganda si ganyan. Yung bagong maganda Tanto, gusto ko yung mata niya, magaling siya mag-Korean, maganda yung pronunciation niya ng words, para mga ganon. So, plus yung marunong ka talaga mag-Korean. Yung dito sa experience ko, yung mga Koreans, kasi mostly babae yung mga katrabaho ko, kasi roommate nga kami, mga babae talaga. Ang mga lalaki naman, mga housekeeper, iilan lang, siguro wala pa sila sa 6. Yung mga mga onni kasi ang tawag ko, mababait naman talaga sila sa amin mga foreigner dito, kasi hindi lang naman Koreans, meron Philippines, Koreans, Vietnamese, and Thailand. Yan, may mga iba't ibang bansa. And okay naman silang katrabaho. Wala ako talagang masabi kasi syempre merong mangilan-ngilan na hindi mo gusto yung trabaho nila, hindi din nila gusto yung trabaho mo, pero matututo ka na lang talagang wag bigyan ng pansin. Kasi kung bibigyan mo ng pansin lahat, may stress ka lang talaga. Diyos ko, nakaka-wrinkles, no? Mahal ang skincare dito. Tapos, hindi naman kasi kami nagkikita talaga araw-araw. Although araw-araw, every meeting, sa umaga, nagkikita-kita kami. Tapos sa lunch, minsan kapag kumakain ako, yung iba kasing mga onni, hindi sabay-sabay ng oras kumakain. So, doon nagkikita kami. Tapos na. Minsan nagkikita-kita din kami kapag magte-time out. Mga ilan-ilan lang, 3, 4. Yun na yun. So, hindi katulad sa mga factory or sa mga iba pang type of work na magkasama talaga sila sa buong duration ng work. Like 8 hours, 9 hours, 12 hours. Kami kasi madalang. So, hindi ganun ka, yung interaction namin Hindi talaga yung harap-harapan. Kasi meron akong nadidinig sa mga factory na magkakaharap talaga sila ng katrabaho niyang Koreans. So, syempre, kapag may nagawa kang mali, pagagalitan ka, pagsasabihan ka,
may times din talaga na dadamdamin mo. So, ganun. Siguro nasasabi nila na hindi magandang katrabaho. Ganun, yung mga Koreans. Kasi nga, yun yung experience nila. Which is tama naman talaga kasi valid naman yung emotions nila. Kasi syempre, sila yung nakakaano nun. Ang natutunan ko lang din talaga sa mga katrabaho kong mga Koreans, mga Koreans, basta marunong ka lang din gumalang, marunong ka lang din umintindi talaga, syempre, which is kailangan naman talaga sa trabaho. Kapag mag-iibang bansa ka, kailangan syempre i-adapt mo yung culture nila. Tapos, yun lang, maging friendly ka lang din naman sa kanila. Kasi syempre sa salita, intindi naman nila na hindi ka masyadong makaintindi, hindi ka masyadong makapagsalita kasi nga foreigner ka. Although yung pronunciation mo, although yung pandemal, tapos yung chundemal, okay lang kahit hindi masyadong basta mabait ka lang sa kanila. Siguro ganun din yung pakikitungo nila sa'yo. Parang vice versa ba, ganun. Pero may mga ilan-ilan talagang may saltek na hindi mo talaga maiwasan. Ikaw na lang yung iiwas kasi syempre mahirap mapaaway sa bansang foreigner ka lang or dayuhan ka lang syempre. Sa part ko na yung visa ko is F6 visa, which is spousal visa, medyo okay siyang type of visa, pero hindi ka pa rin papanatag kasi nga mahirap pa rin makipag-away kasi nga hindi natin alam kung kakampihan tayo kahit tama tayo. Hindi natin alam, syempre. So, ang magandang sagot dyan is, ang pasensya mo dapat ay 1,000,000% or dapat, walang hangganan ganon. And sa mga gustong mag-work dito sa South Korea, nag-a-apply na, nag-aaral na, fighting lang talaga kayo. Ang maipapaya ko lang sa inyo, kasi hindi pala ako EPS worker, pero nag-aral pa rin naman ako ng Korean sa Pilipinas 4 months, 'di ba? Ang maipapayo ko lang sa inyo is, galingan nyo mag-aral. Talagang sa puso't isa utak nyo yung bawat words na pinag-aaralan nyo, yung mga Korean words. Talagang mag-search kayo sa YouTube, sa TikTok. Madami naman yan, kasi madami naman kayo makikita niyan online. Bukod sa language, siyempre pag-aralan nyo rin yung culture nila mismo talaga. Mas maganda kasi hindi lang language, culture din dapat, yung mga pagkain, yung mga tao. Tapos, syempre, ihahanda mo na din talaga yung sarili mo sa panibagong mundo. Kasi para ka nag-enter sa panibagong dimension Kasi bagong culture, pagkain, salita, mga tao, the way they work. Kasi dito talaga, time is gold talaga. Totoo talaga yung mga sabi-sabi sa internet na Koreans are really into work. As in talagang, time is gold sa kanila. Meron pa sila tinatawag dito na pali-pali, alam nyo naman yun, di ba? Pali-pali, which is fast, bilis-bilis, parang bilisan mo talaga. Tapos dito, pag sinabing promise, promise is promise, which is hindi sa atin pwedeng mag-apply yung Filipino time na pag nagsabing alas 7 ng umaga, kailangan mga alas 8, alas 9, alas 10 ka dadating. No. Dito, pag sinabing alas 7 ng umaga, kailangan 10 to 20 minutes early. By that time, kailangan nandito ka na. Kasi ganun talaga sila. Huwag nyo kong gayahin na laging late. So, yun lang naman. And kung meron pa kayong mga questions, kung meron pa kayong mga tanong-tanong na kung ano-ano, pwede ko naman sagutin isa't isa. Tapos mamaya, sa panibagong video, ipifilm ko uli, panibagong tanong na naman uli doon. So, bye!